atin pong titingnan ang engine ng Photon Tunlan V7. Pagbukas nyo pa lang po ng hood, Wow! diba? Hindi siya mabigat dahil meron siyang dalawang hydraulic. Yan o. Ano nga ba ang makina ng Photon Tunlan V7? Ito ba ay low power dahil sa laki ng body nito? So ang masasabi ko po sa inyo mga kaphoton, bago po ito inilabas sa merkado, siyempre dumadaan po ito ng napakaraming test. Malamang ang isa dyan is yung power. So sa power, sa fuel economy, isa po yan. So si Photon, alam naman po natin talaga na si Photon is sumasabay po sa anumang klaseng technology. So ang engine po ng Photon Tunlan V7 ay 2.0 liters Alcan engine plus hybrid with Bosch 48 volts hybrid system. So meron siyang electronically controlled high pressure common rail direct injection plus meron din siyang Borg Warner VGT with WCAC water cooling plus 48 volts na boost recuperation system. So kaya po siya hindi low power dahil doon sa mga high power technology na inilagay sa kanya. So ano ang kanyang horsepower? Ang kanyang horsepower mga kaphoton ay nasa 161 horsepower with 450 Newton meter torque. Oh, di ba? Plus meron siyang ZF transmission 8 speed. Oh, naka 8 speed pa siya, no? Tingnan nyo. Di ba? Malakas 'yun. Pero malalaman niyo rin 'to pag nag-test drive kayo. Open naman po ang test drive po natin sa Photon GMA. Maaari lang po kayo mag-book sa ating page or channel. Ilan taon naman po ang warranty po nito? Si Photon Tunlan V7 ay mayroong 5 years or 150,000 kilometers, whichever comes first. Ang inclusion sa warranty na yun ay engine, transmission, differential, and chassis. So, yun po yung mga dapat kasama sa warranty. At ang kanyang fuel consumption naman ay nasa 12 to 14 km per liter. So well, nakadepende pa rin po yun sa driving habit natin. Silipin naman po natin ang kanyang features dito sa loob. So, pagbukas nyo pa lang, makikita nyo na kaagad ang side door compartment. Ayan, no? Marami kayong pwedeng ilagay dyan. Ayan. Naka power window, central lock, power side mirror adjustment. Ayan. So hindi siya auto fold po Dito naman sa driver side, sa driver seats. So naka 8-way power adjustment. Ayan. Ayan. Up, down, back, and front. Then dito naman sa sandalan naman, sa adjustment ng sandalan niya. So ito, ano naman to? So meron din siyang tinatawag na lumbar support. Ibig sabihin, pag si driver, pag nangangalay na sa layo ng kanyang biyahe, kung gusto niyang maramdaman yung may parang magmamassage doon sa likuran niya, dito, ito lang Yan. Kung mapansin nyo, magkakaroon dito ng bukol, no? Yung parang bola doon sa loob niya. Didiin doon sa likod mo, para i-massage niya. Pero siyempre, ikaw yung mag-adjust naman. Hanggang dito po yan. Ito naman yung distance adjustment ng kanyang headlight, no? So 0 to 3. 0 to 3. So yung headlight niya nakadepende sa
sa distance, no? Kung low, middle, and high. So, yun yung adjustment po niya. Mayroon siyang 2 airbags, driver side and passenger side. Push start button. So, yan. So, meron pa siyang 14 inches infotainment touchscreen. So, ito yung kanyang mga features, ano? Meron siyang Bluetooth, may CarWit, kung gusto mong screen mirroring, meron din siya. Then, pag ito naman ang pinindot mo, so, mapupunta ka kaagad doon sa inside adjustment. So, dito merong customize button. Yan. Pipili ka dito kung open vehicle settings. Dito naman sa cabin control, yan, video while driving. Yan siya, oh. Dito naman sa ambient light. Yan. So, meron siyang dito mo ma-on kung sa ambient light, dito mo ma-on yung welcome light, ambient light, music, follow up. Then, sa brightness, dito naman. Yan. So, ito yung ambient light na yan, ha. Yan. Yung line na yan. Ilaw na yan. Mas maganda pag nakikita mo sa gabi. Wow! Yan. So, Bluetooth call reminder, parking sensor, atmosphere light position, dito na siya. Right side of dashboard, rear door, central control. So, dito makikita yan. Dito mo siya i-on. Diyan sa mga kulay naman, ikaw bahala. Yung monochromatic color. So, ikaw bahala mag-adjust niyan. Kung anong favorite color mo, no? Yan, no? Nag-change din siya, no? Yan. Wow! Diba? Ito. Oh, yan. Yan, magandang kulay, oh. See? Ganda, no? So, ito naman sa upuan. So, sa front seats lang, ha? Sa may driver at saka sa passenger. So, dito kung gusto mo, painitin yung may weight niya. Yan, pwede. Ito naman yung theme. Depende sa gusto na gawin mong wallpaper. So, dito lahat, pwede mo siyang i-adjust dito touchscreen. Pwede naman dito sa steering wheel. So, ang steering wheel po natin is naka-hydraulic power steering. Ha? So, dito meron siyang cruise control. Dito naman, yung mga mode ng music, radio, FM, dito din siya. Plus, answer the call. Kung dapat na connect sa Bluetooth yung iyong cellphone, ano? So, ito naman, pindutan na to. May right side. Ito, pag pinindot mo to, mag-open siya dito sa kung ano yung dito, Wi-Fi, meron din dito. Ayan siya. So, lalagay ka agad niya dito sa ambient light. So, ito yun. Tapos, ito naman, volume ng sounds. Meron din dito. Ayan. So, ibig sabihin, si driver at si passenger, pwede rin siya mag-volume. Pwede rin dito si driver. Tapos, ito naman, hill descent control. So, yung palusong. Para hindi ka naapak ng preno, pag palusong, sobrang palusong, iyon mo lang to. Mag-upper naman siya dito sa tachometer, yung kulay green na yan. Yan siya. So, i-off mo lang. Ito naman ang tinatawag na, yan, off natin, ha.
Medyo maliwanag ah. Kita ah. So, ito ang tinatawag naman na idle engine stop. Ayan. Idle engine start-stop system shutdown. So, pagka umilaw yan, ibig sabihin, in-off mo. In-off mo siya. So, dapat hayaan mo lang siya naka-on. Kasi naka-automatic on lang siya eh. Ayan. Ang tawag sa kanya, idle engine start-stop system shutdown. So, ito naman, meron siyang tatlong mode, no? So, dito, yan, meron siyang economic mode or eco mode, yan. Dito naman, standard mode. Ito, sports mode. Meron din siyang dalawang cup holder. Plus, meron siyang center console box. Yan, laki. Kanyang center console box. Yan. Sa center console box. Tapos, meron din siyang wireless charger. Wow. Yan. Tapos, safe din yung phone mo. Yan. Habang naka-charge yung phone mo, pwede mo siyang takpan. Yan. Okay lang. Yan, no? Slide mo lang siya. Diba? Plus dito naman sa ilalim, meron pa siyang lagayan din, no? Yan. Meron din siyang charging port. Yan. May charging port yan sa ilalim. Tapos meron din siyang paddle shift, ano? Pag sa mga paahon, pag na sense niya na kailangan mo na mag-manual mode, ito lang anin mo. Atake mo lang to. Plus, then sa kabila, minus. So, meron din itong 4 speakers, ano? Ganda na ng sounds kaya nito. Dito naman sa baba, meron din siya pindutan dito. Bukod sa touchscreen, meron pa dito. Ito sa seat heater ng driver side. Dito naman sa passenger side. Hazard, aircon adjustment, dito. Kahit saan mo pindutin, meron. So, ganun ka convenient mga kapoton, ano? Ang ganda talaga. Dito naman sa likod, ayan, meron siyang aircon din. Plus, meron din siyang dalawang charging port. So, ganito talaga kaganda si Photon Tunlan V7. Hybrid na, diesel pa. So, yun lang mga kapoton. Sana nagustuhan nyo ang ating vlog. Paki-like and subscribe naman po sa ating YouTube channel. Salamat po sa inyong suporta. God bless po sa inyo.